Isang Russian warship drill ang isinagawa sa Atlantic en route patungong Cuba. Ginagaya ng Admiral Gorshkov ang mga missile strike sa Atlantic. Ipinakita ng Russia ang mga Zircon missiles sa Atlantic exercises. Pinupuri ni Putin ang Zircon habang patungo ang fleet sa Cuba. Ayon naman sa Cuba, ang barkong pandigma ng Russia ay hindi nagpapakita ng banta sa rehiyon. Sinusubaybayan naman ng US ang paggalaw ng Russian Naval sa Caribbean. Ang presensya ng Russia sa Caribbean ay nagpapataas ng tensyon. Ang mga barkong pandigma ng Russia ay nagsasagawa ng mga pagsasanay sa Atlantiko patungo sa Cuba sa gitna ng mga tensyon sa Ukraine. Ang barkong Admiral Gorshkov at ang submarine na nagngangalang Kazan ay nagsasagawa ng mga pagsasanay na nagsisimulate ng mga missile strikes sa mga kaaway na sasakyang pandagat sa Atlantiko. Kasama sa mga drill ang computer simulation na tumatarget sa mga banta sa dagat na mahigit 600 kilometro ang layo na nagpapakita naman ng mga Zircon missiles. Pinupuri ni Putin ang mga kakayahan ng Zircon sa gitna ng pagdeploy ng mga barkong pandigma sa Cuba na itinatampok ang estratehikong kahalagahan nito. Nakatakdang dumaong ang Admiral Gorshkov at Kazan sa Havana na binibigyang diin ang pakikipagkaibigan sa Cuba. Kinumpirma ng Cuban Foreign Ministry na hindi magdadala ng mga sandatang nuklear ang barkong pandigma at gawa nito, ito daw ay walang daladalang banta. Mahigpit namang sinusubaybayan ng US ang mga aktibidad ng hukbong pandagat at panghimpapawid ng Russia sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang pagbisita ng barkong pandigma ng Russia sa Caribbean ay nakakuha ng significance sa gitna ng pandaigdigang tensyon. Dumako naman tayo sa ating bansa, isang salaknib exercise ang isinagawa sa Nueva Ecija at ang mga sundalo ay gumamit ng mga makabagong teknolohiya. Tila makatotohanan ang naganap sa nasabing exercise, parang sumabak talaga ang mga sundalo sa totoong labanan. Magkakasunod na pagputok ng baril ang maririnig sa isang masukal na bahagi ng Palayan, Nueva Ecija. Labanan sa pagitan ng Philippine at US Army ang nagaganap sa sinasabing salaknib exercise. Sa isang video na nakuhanan, makikita ang mga pagkislap ng mga baril na hawak ng mga sundalo sa nasabing lugar. Makikita ang mga pagsuyod ng mga sundalo sa lugar at pagdepensa ng ibang grupo gamit ang pagpapakawala ng mga atake. Ang Joint Pacific Multinational Readiness Center o JPMRC ay tampok sa pagsasanay na isinagawa at ito ay sinasabing unang beses na ginawa ng Amerika dito sa Pilipinas. Narito naman ang ilan sa pahayag ni Lieutenant General Roy Galido tungkol sa exercise na ito. This is far different from yung nakikita natin sa balikatan. Ito talaga yung forces gumagalaw na magkasabay at merong common target. Para itong all-star basketball na pinaghalo-halo mo yung team at pinagsama mo sila. O sige, maglaro tayo. Ang exercise na ito ay gumagamit ng makabagong uri ng teknolohiya na ibang-iba sa pangkaraniwang military drills. Isa sa mga ginagamit ng mga sundalo ay ang tinatawag na blank firing attachment. Ito ay mga kulay dilaw na attachment at nakakabit sa bunganga ng baril. Gawa nito, totoong pumuputok ang baril ngunit walang lumalabas na bala. Mayroon pang isang kagamitan na tinatawag na Multiple Integrated Laser Engagement System at ito ang tutukoy kung saang bahagi tatamaan ang isang sundalo. Narito pa ang pahayag ni Lieutenant General Roy Galido. Naramdaman ng sundalo natin na hindi talaga biro. Ibahin ang pag-iisip kasi yung warfare sa territorial defense hindi katulad ng paggera sa internal security. Samantala, ayon naman sa US Army, gawa ng kakaibang terrain sa Pilipinas, ang marami sa kanila ay hindi pa sanay dito. Kaya naman isang malaking bagay para sa kanila ang JPMRC. Tungkol naman sa makabagong teknolohiya na ito daw ay hindi mananatili sa Pilipinas. Gawa ng mobile ito at nakabase pa sa Hawaii. Ngunit kahit na ganun, kasalukuyang pinag-uusapan pa nila kung paano ito magagamit sa mga susunod na mas malaking military drills. Nasa 3,000 mga sundalo naman ng Pilipinas at Amerika ang lumahok sa exercise.
Formal naman ang naging pagtatapos ng Phase 2 ng salaknib exercise na ito. Magkwentuhan muna tayo. Pinapaubos ko lang ang mga kwento na artificial intelligence ang nagsalita. Sa mga susunod, babalik na ulit ako para magkwento na may mga animation pa. Pakinggan muna natin ang isang kwento ngayon. May 30, 2020 noong maaresto si Ruben Ecleo Jr. Para sa mga hindi nakakaalam, si Ecleo Jr. ay isang tanyag na politiko at leader ng isang religious group na Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA. Hinuli siya ng mga autoridad dahil siya ang itinuturong pumatay sa asawa niyang si Alona Bacolod Ecleo at ang mastermind sa pagmasaker sa ibang miyembro ng pamilya nito. Ang kontrobersyang iyon ay nagbukas ng samut-saring tanong tungkol sa tunay niyang pagkatao at sa totoong layunin ng samahan na pinamumunuan niya. Bago ko ipagpatuloy ang kwento tungkol kay Ruben Ecleo Jr., pag-usapan muna natin ng bahagya kung ano ba ang PBMA at kung sino ang mga unang namuo nito. Noong 1965 ay opisyal na itinatag ni Moses Ecleo ang PBMA. Inihayag niya sa mga tao na dapat siyang tawagin na Divine Master. Ayon sa mga miyembro nito, ang kanilang paniniwala ay pinaghalong mga turo mula sa Kristyanismo, Buddhism, Hinduism, Judaism at Akashic Doctrines. Pero hindi nagtagal, opisyal na kinilalang leader ng samahan ng kapatid nitong si Ruben Ecleo Sr. Itinuturo ng samahang ito kung paano maililigtas ang kaluluwa ng isang tao. Ang lahat ng miyembro nito ay mayroong singsing bilang simbolo na sila ay mapupunta sa langit. Bukod doon, nagmamay-ari rin sila ng libreta at nakaukit doon ang isang dasal upang maprotektahan sila sa lahat ng oras. Kagaya ng mga ibang relihiyon, naniniwala rin sila sa langit at impyerno. Ang lokasyon daw ng langit ay matatagpuan sa dagat ng Surigao. Ayon pa sa kanila, pwede silang bumisita sa impyerno at makikita ang pintuan yon sa bahay ni Ecleo Sr. Pinaniniwalaan din na karamihan sa kanila'y mayroong kakayahang magpagaling ng anumang karamdaman. Maraming saksi ang nagsabi na lumalapit sa mga PBMA members ang mga pasyenteng may malubhang sakit at gumagaling ang mga ito sa pamamagitan lang ng orasyon at paghimas. Palagi nilang sinasabi na kanilang kakayahan ay nagmula kay Ecleo Sr. kahit nga ang mga doktor ay hindi maipaliwanag ang milagrong iyon. Masasabi na ang balitang ito ang naging dahilan upang mas lalong maging tanyag ang mga Ecleos at mas dumami pa ang mga tagasunod nila. Noong ika-9 ng Disyembre taong 1934 ay ipinanganak si Ruben Ecleo Sr. sa isla Cab Ilan, Dinagat Islands. Nagmula siya sa mahirap na pamilya at noong mga panahon na iyon na walang nag-akala na tatangkilikin siya ng maraming tao balang araw. Ayon mismo sa kanya, noong 12 taong gulang pa lang siya noong nakamit niya ang divine power. Di umano'y nagtagumpay siyang gawin iyon dahil ilang araw siyang nagdasal at nanatili sa bundok. Noong 1955, ikinasal siya kay Glenda Guray. Naging maayos ang kanilang pagsasama at nagbunga iyon ng 8 anak. Subalit nahati ang oras niya sa pagiging padre de pamilya at pagiging misyonaryo. Sa pagitan ng mga taong 1950s at 1960s ay madalas siyang pumunta sa iba't ibang lugar para ituro ang paniniwala ng kanilang samahan. Taong 1960s, noong unang beses siyang nagkaroon ng mga tagasunod at tinawag niya ang mga ito na The First 13, ipinakalat niya rin na may kakayahan siyang makakita at makipag-usap sa mga espiritu. Bukod doon, kaya niya ring intindihin ang nakasaad sa Akashic Record. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Akashic Record ay detalye ng mga kaganapan, kaisipan at damdamin na nangyari sa nakaraan, kasalukuyan o hinaharap. Noong taong 1963, ginamit ni Ruben Ecleo Sr. ang kaniyang kasikatan upang makuha ang tiwala ng mga botante ng Dinagat Island. Kumandidato siya bilang mayor, hindi naman siya nabigo dahil naluklok siya sa nasabing posisyon. Habang nanunungkulan ay kabilang siya sa mga lumaban sa gerilya at mga komunista sa Visayas at Mindanao. Sa ginawa niyang iyon ay lalo niyang nakuha ang kumpiyansa ng taumbayan, pati na rin ng mga kaalyado niya sa politika.
Para sa marami, hindi lang siya mabait na spiritual leader, kundi isang mahusay na politiko. At hindi nakapagtataka na patuloy siyang hinalal ng mga tao sa loob ng mahigit 2 dekada. Bukod sa kaniya, mayroon ding posisyon sa gobyerno ang mga iba pa niyang kapamilya. Subalit noong ika-20 ng Disyembre, taong 1987, pumanaw siya sa edad na 53 taong gulang. Humalili naman sa kaniya ang panganay niyang anak na si Ruben Ecleo Jr. bilang leader ng PBMA. Si Ruben Ecleo Jr. ay dating musikero. Katulad ng kaniyang ama, pinasok niya rin ang mundo ng politika. Nauna siyang naging mayor ng San Jose, ngunit kalaunan naging congressman ng Dinagat Island. Sa pamumuno ni Ecleo Jr. ay nagkaroon ng 3.5 milyong tagasunod ang PBMA at mas lalo pang lumalago ang bilang nito. Naniniwala ang mga ito na may mga espiritong gumagabay sa kanya at tinagurian siya bilang reincarnation ni Jesus. Kalaunan, ikinasal siya sa medical student na si Alona Bacolod. Dahil nga kailangan pang tapusin ni Alona ang pag-aaral nito sa Southwestern University, ay pansamantalang nanirahan ang mag-asawa sa Cebu. Ayon sa mga kapamilya at kaibigan ni Alona, mailalarawan nila ito bilang masayahin at punong-puno ng pangarap. Bata pa lang ay pinangarap na nitong maging doktor upang makatulong sa mga may sakit. Pero sinong mag-aakala na mababaon sa hukay ang pangarap na iyon? Bigla na lang nawala na parang bula si Alona. Hindi siya natagpuan hanggang sa lumipas ang 3 araw. Noong ika-12 ng Enero taong 2002, isang mangingisda ang naglalayag sa laot. Pauwi na sana ito pero nakita nito ang lumulutang na garbage bag. Nagtaka ito dahil balot na balot iyon ng masking tape at parang kahina-hinala ang laman yon. Naging maagap naman ito at agad na tumawag ng mga awtoridad. Nang buksan ang garbage bag, ay natuklasan na naglalaman iyon ng bangkay ng isang babae at kinilala ito bilang si Alona Bacolod Ecleo. Ayon sa autopsy report, binugbog ito kaya nagtamo ito ng sugat at pasa sa katawan. Pero ang talagang naging sanhi ng kamatayan nito ay ang pagkakasakal sa leeg. Hindi naman nahirapan ng mga pulis na matukoy ang prime suspect ng nasabing krimen. Ayon sa mga kapamilya ni Alona, maaaring ang pumatay dito ay ang mismong mister nito na si Ruben Ecleo Jr. Ayon sa pamilya Bacolod, nakakapagtaka ang ikinikilos ni Ecleo Jr. dahil hindi man lang niya hinanap ang misis niya noong nawawala ito. At noong araw na natagpuan ang bangkay ni Alona, ay bigla na lang siyang bumiyahe papuntang Surigao. Bukod sa mga ibang miyembro ng pamilya Bacolod, nagbigay din ng statement ang kapatid ni Alona na si Joe Sibil. Ayon kay Joe Sibil, isang gabi narinig niyang sumisigaw si Alona na parang humihingi ng tulong. Nag-alala siya kaya pinuntahan niya ito pero nakita na lang niya si Ecleo Jr. at ang driver nito na may ikinakargang garbage bag sa loob ng sasakyan nito. Dahil sa pinagtibay na testimonya ng mga witnesses, ay nagkaroon ng reasonable grounds ang mga pulis na imbestigahan ang bahay ng mga Ecleo sa Cebu. Nakakita ang mga pulis ng bloodstain sa banyo, bedsheet, doorknob at floor mat. Sa panayam ni Edwin Diocos, Chief of Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, sa tulong ng pamilya Bacolod ay napunta sa kustodiya nila ang red na 2000 model Toyota Corolla na may license plate na GKK 286. Ayon pa sa mga ito, pagmamay-ari ni Ecleo Jr. ang nasabing kotse. May nakita ang mga pulis na mantsa ng dugo sa kotse. Dagdag pa nila, mayroong silang nalanghap na hindi kaaya-ayang amoy sa luggage compartment at maihahalin tulad iyon sa naaagnas na bangkay. Mayroon din silang natagpuang vacuum cleaner sa compartment. Mayroong nang matibay na ebidensya laban kay Ecleo Jr. Pero mabilis itong nakapagtago. Ayon sa tip na nakuha ng mga awtoridad, ay bumiyahe ang politiko at driver nito papuntang Surigao. Nagawa iyon ni Ecleo Jr. dahil sa tulong ng isang sarhento mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Noong June 19, 2002, alas 5 ng hapon, nagsanib puwersa ang 150 na kapulisan, 20th Infantry Battalion at 2 MG-520 helicopters.
Nagtungo sila sa Dinagat Island upang arestuhin si Ecleo Jr. Pero hindi nila inaasahan nang humarang sa labas ng mansyon ang 2,000 miyembro ng PBMA. Handa nilang ibuwis ang buhay, huwag lang maaresto ang kanilang Divine Master. Bukod doon, nagpaputok ang 30 elite security team ng PBMA o mas kilala bilang White Eagle. Dahil doon, napilitang gumanti ang militar. Tumagal ng 3 oras ang putukan sa pagitan ng PBMA members at mga otoridad. Samantala, habang nakikipagsagupaan ang mga militar sa Dinagat Island, abala naman ang kapulisan sa Mandu City, Cebu dahil sa nangyaring masaker sa pamilya ni Alona. Pinaulanan ng gunman ang bahay ng mga Bacolod. Namatay ang mga magulang ni Alona na sila Elpidio at Rosalia. Naisugod pa sa ospital ang mga kapatid nitong sila Evelyn at Ricky, ngunit namatay si Evelyn. Sa awa ng Diyos, nakaligtas naman si Ricky. Sa kasamaang palad, namatay din sa pamamaril ang kapitbahay nilang si Paterno Lactawan dahil aksidente itong natamaan ng bala habang nagpapaputok ang gunman. Dahil sa mabilis na pagdating ng mga pulis ay hindi agad nakalayo ang gunman. Nakipagpalitan ito ng putok ng baril sa mga autoridad hanggang sa tinamaan ito sa ulo. Kinikilala ito bilang si Rico Gumulong, isang security guard at isang PBMA member. Ayon sa investigasyon, nag-ugat ang galit ni Gumulong dahil napakinggan nito sa isang radio program ang interview ng isang witness laban kay Ecleo Jr. Bukod doon, ipinakalat din ni Ecleo Jr. sa mga miyembro ng PBMA na nagdedeklara ito ng all-out war sa mga tumutuligsa rito. Nang matapos ang 3 oras na bakbakan ng White Eagle at autoridad, ay 16 na miyembro ng PBMA ang nasawi. 2 miyembro naman ang nalagas sa hanay ng militar at 1 pulis ang nasugatan. Kinabukasan, sumuko sa autoridad si Ecleo at pinahintulutan niya ang mga pulis na halughugin ang kanilang mansyon. Noong mga oras na iyon, kasama niya ang kaniyang ina na si Congresswoman Glenda Ecleo at kapatid na si Benny. Sa loob ng mansyon ay nakuha ng mga pulis ang iba't ibang dekalibring armas, ngunit napag-alaman na hindi legal ang dokumento ng mga iyon. Ayon kay dating Senador Barber, na kilala bilang malapit na kaibigan ng mga Ecleo, ilang ulit niyang kinumbinsi ang mga Ecleos na isuko ang kanilang kapamilya. Kung nakinig lang sana ang mga ito'y wala ng inosenteng buhay ang nadamay. Ayon din sa pahayag ni dating House Speaker Jose De Venecia, pinakiusapan niya si Congresswoman Glenda Ecleo pero hindi na raw ito pinapakinggan ng anak nito. Ang nooy presidente na si Gloria Macapagal Arroyo ay inanunsyo na mapaparusahan si Ecleo Jr. alinsunod sa batas. Kasama ang ilang matataas na politiko ng Surigao del Norte ay ineskortan nila si Ecleo Jr. papunta sa Camp Crame sa Maynila. Kasabay noon, hiniling naman ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na dalhin ito sa Cebu para harapin ang kasong parricide at mga murder charges na isinampalaban dito. Pinaboran naman yon ng korte. Sumailalim sa drug test si Ecleo Jr. at siya ay nagpositibo sa shabu, kaya bukod sa mga kasong parricide, illegal possession of firearms, murder ay idinagdag na rin nila ang kaso tungkol sa paggamit nito ng ipinagbabawal na gamot. Malinaw din ito na paglabag sa patakaran ng PBMA. Mahigpit kasing isinusulong ng grupo ang clean living. Ibig sabihin, ang mga miyembro ay bawal magkaroon ng anumang bisyo, katulad ng pagsusugal, pag-inom ng alak, at lalong-lalo na ang pagdrodroga. Ang sinumang lalabag ay itatakwil ng grupo, pero noong mga panahon na iyon ay hindi natin masasabing natanggal sa samahan si Ecleo Jr. dahil ipinagtatanggol pa rin siya sa media ng mga PBMA members. Ayon sa testimonya ng mga kamag-anak ni Alona, si Ecleo Jr. ay lulong sa droga at madalas iyong pag-awayan ng mag-asawa. Dahil doon nakabuo ang mga pulis ng teoryang nagtatalo ang mag-asawa at dahil nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot si Ecleo Jr. ay nagdilim ang paningin nito hanggang nasakal at napatay na nito si Alona. Sa kabila noon, itinanggi ni Ecleo Jr. na siya ang pumatay sa asawa at sa pamilya nito. Noong 2003 ay nakulong si Ecleo Jr. dahil sa kasong parricide.
Subalit noong sumapit ang taong 2004 ay mabagal pa rin ang pag-usad ng kaso. Sinamantala naman iyon ng kampo niya para mag-file ng mosyon upang pansamantala siyang makalaya dahil sa malalang sakit. Pinayagan iyon ni Judge Labra pero ikinagalit iyon ng pamilya Bacolod at ng publiko. Sa kabila nun, iginiit ng judge na ibinasilang niya. Ang desisyon sa medical evaluation ni Ecleo Jr. Pwede raw mamatay si Ecleo Jr. anumang oras sa kulungan kapag hindi ito nakatanggap ng mas maayos na medical treatment para sa sakit sa puso. Ang private prosecutor na si Arbet Santa Ana Yongco ay nag-appeal sa judge na payagan silang hukayin ang bangkay ni Alona para isailalim ito sa mas masusing autopsy. Pero bago pa man lumabas ang desisyon ng judge, tinambangan at pinatay na ang abogado, ang isang miyembro ng PBMA, ang sumuko sa NBI at inako ang pagpaslang sa abogado. Noong April 2012, napatunayang guilty si Ecleo Jr. at siya'y nahatulan ng panghabambuhay na pagkakakulong. Inutusan din siya ng korte na magbayad ng 25 million pesos na danyos sa pamilya Bacolod. Si Ecleo Jr. ay wala sa korte noong binasa ng judge ang desisyon. Ang representative at mga abogado lang niya ang nandoon dahil agad siyang nagtago. Para mapabilis ang pagdakip kay Ecleo Jr. ay nagbigay ng reward na 2 million pesos ang nooy presidente na si Benigno Aquino III. Dahil sa mataas na reward na nakapatong sa kaniyang ulo, ang mga reporters at media ay binansagan siyang isa sa mga most wanted sa Pilipinas. Noong July 30, 2020, sa pinagsamang puwersa ng mga operatives mula Regional Intelligence Division Special Operations Group at ng Regional Mobile Force Battalion of the National Capital Region Police Office sa San Fernando, Pampanga. Doon ay nadakip ng mga autoridad si Ecleo Jr. Ang mga autoridad ay isiniwalat na gumamit siya ng ibang pangalan para mamuhay ng normal. Si Ecleo at ang kaniyang driver ay agad na dinala sa Bagong Diwa sa Taguig City. Sa kabila ng pagkakahuli, ay mariing pa rin niyang itinatanggi ang mga kaso laban sa kaniya. Ito'y kahit matibay ang mga ebidensyang iprenisenta sa korte. Ayon sa ilang kaanak ni Alona, matatahimik na ang kaluluwa nito dahil nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay nito. Giit naman ng PBMA member na si Virgie Novicio ay naging daan ng desisyon ng korte para matupad ng Divine Master ang misyon nito. Isinakripisyo raw ni Ecleo Jr. ang sarili nito para sa kanilang samahan. Nakatulong daw kasi ang kontrobersyang kinasangkutan nito para mas makilala ang kanilang religious group. Hanggang ngayon masasabi na matatag pa rin ang paniniwala ng mga PBMA members sa mga Ecleo at patuloy na dumarami ang kanilang mga tagasunod. Sa video natin ngayon ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa mabilis cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yun ng 2,000 pesos. So yung 300 pesos, parang sinubukan ka lang nila. Ngayon, kung binayaran mo yun, tataasan nila yung loan amount na pwede mong makuha. 2,000 pesos. Tapos pagkatapos ko mabayaran ng 2,000 pesos, ang next loan amount naman ay 5,000 pesos. Talagang nagle-level up siya, no? Habang binabayaran mo siya, habang nakikita nila na good payer ka naman at hindi ka nalilate sa due date mo. Pero ngayon, nabalitaan ko, medyo stricto na ang mabilis cash. Dahil dito, pag nag-advance payment ka, it's either mabawasan yung credit limit mo or hindi ka na nila pag-reloanin. Di ba kakaiba yun?
So yun yung ano nila. Siguro dahil hindi sila tutubo sa penalty mo, no? Kaya ganun ang nangyari. So kung may naka-experience sa inyo ng ganito, i-comment nyo naman sa comment section para malaman namin. At dito nga pala, nakakatuwa kasi kung magkano yung inilagay mo na sahod mo, is yun din ang magiging basihan nila kung magkano yung credit limit na ibibigay sa'yo.